Dalawang pamilya, isang lihim na pag-ibig, at isang lumang galit na maaring wasakin ang lahat. Ano ang pipiliin mo? Ang pamilya o ang puso? Makinig sa kwentong ito hanggang sa dulo, dahil ang katotohanan ay mas masakit pa sa inaasahan. Sa gitna ng isang malawak na bukirin sa Laguna, may dalawang pamilyang kilala sa buong probinsya. Ang mga Montemayor's at ang mga Villanueva. Ayehong mayaman. Ayehong makapangyarihan. Pero sa loob ng maraming taon, silang dalawa ay naging magkaaway. Hindi simpleng away lang. Ito ay giyera, isang walang hanggang alitan tungkol sa lupa, negosyo, at dangal. Ang simula ng hidwaan ay nagsimula pa noong panahon ng kanilang mga lolo. Sinasabi ng mga matanda na may isang pirasong lupa sa gitna ng kanilang mga ari-arian na pareho nilang inaangkin. Walang malinaw na dokumento kung kanino talaga ito. Kaya naging dahilan iyon ng unang sigawan, unang sampalan ng kaso, at unang bagsakan ng ugnayan. Mula noon, ang galit ay lumaki. Dumami ang dahilan. Dumami ang sakit. At ang bawat henerasyon ay pinapalaki na may galit sa dibdib laban sa kabilang angkan. Ngayon, ang kasalukuyang pinuno ng pamilyang Montemayor ay si Don Rodrigo. Isang matandang lalaking matigas ang ulo at puno ng pagmamataas. Sa tuwing maririnig niya ang pangalang Villanueva, kumukulo ang dugo niya. Sinasabi niya sa kanyang mga anak at apo na huwag makipag-ugnayan sa mga taong iyon. Mga traidor ang mga iyan, sabi niya palagi. Hinding-hindi dapat magtiwala sa kanila. Sa kabilang banda naman, ang puno ng pamilyang Villanueva ay si Don Emilio. Katulad ni Don Rodrigo, siya rin ay matigas ang puso at puno ng bangis kapag pinag-usapan ang mga Montemayor. Para sa kanya, sila ang may kasalanan sa lahat ng nangyari. Sila ang nang-api. Sila ang gumawa ng gulo. At hindi niya hahayaang malimutan iyon ng kanyang mga anak. Pero sa kabila ng lahat ng ito, may dalawang batang puso na hindi sumasang-ayon sa galit ng kanilang mga ninuno. Si Isabela Montemayor ay isang dalaga na may edad na 23. Maganda, mabait at tahimik. Hindi siya tulad ng ibang miyembro ng kanyang pamilya na mapagmataas at madaling magalit. Mas gusto niyang manatiling simple. Mahilig siyang maglakad sa bukid, makipag-usap sa mga magsasaka, at tumulong sa mga komunidad na nangangailangan. Mayroon siyang malamlam na mga mata. Parang laging may iniisip, parang laging may tinatanong sa sarili tungkol sa mundo. Madalas niyang marinig ang mga kwento ng kanyang lolo tungkol sa mga Villanueva. Pero sa tuwing maririnig niya ang mga salitang puno ng puot, parang may pumipigil sa kanyang puso. Bakit ba kailangan magpatuloy ang galit na ito? Tanong niya minsan sa kanyang ina. Isabela, huwag mo nang tanungin iyan, sagot ng kanyang ina na may bahid ng takot. Masyado kang bata para maintindihan ang nakaraan. Ang mga Villanueva ay kalaban natin. Iyan ang dapat mong tandaan. Pero hindi mapakali si Isabela. Hindi siya kumbinsido. Akiramdam niya, ang galit na iyon ay hindi na dapat ipagpatuloy. Nakakapagod, nakakasira, at higit sa lahat, walang patutunguhan. Sa kabilang kampo, may isang binatang katulad din ni Isabela ang naiisip. Si Daniel Villanueva ay 25 taong gulang. Matangkad, guwapo, at may malalim na pag-iisip. Siya ang panganay na anak ni Don Emilio. Kaya siya ang inaasahang susunod na mamumuno ng kanilang negosyo at pamilya. Pero kahit alam niyang iyon ang papel niya, hindi niya magawang tanggapin ang tradisyon ng galit. Ilang beses na niyang narinig ang mga kwento ng kanyang ama tungkol sa mga Montemayor. Sinasabi ng kanyang ama na mga agaw-bayan daw ang mga iyon, na dapat silang bantayan, na huwag dapat bigyan ng tiwala. Pero sa bawat kwentong iyon, laging may bahagi ng isip ni Daniel na tumatanong, totoo ba talaga iyon? O nagiging instrumento lang tayo ng lumang galit na hindi na dapat umiiral? Mas pinili niyang manahimik. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang may mali. Alam niyang kailangan ng magbago ang kultura ng kanilang pamilya. Isang araw, may programa ang bayan para sa mga biktima ng bagyo na tumama sa malapit na nayon. Nag-organisa ang munisipyo ng isang relief operations. At maraming mga volunteer mula sa iba't ibang pamilya ang sumama. Kasama doon si Isabela. Gusto niyang tumulong. Gusto niyang makita ang mga taong nangangailangan at gumaan man lang ang kanilang pasanin. Hindi niya alam na nandoon din si Daniel. Siya rin ay sumama bilang volunteer, hindi dahil sinimulan ng kanyang pamilya, kundi dahil personal niyang ginusto. Ayaw niyang maging puro negosyo at yaman lang ang iniisip niya. Kailangan din niyang maramdaman na may silbi siya bilang tao.
hindi lang bilang apelyido. Nang magsimula ang distribution ng relief goods, nagkataon na magkatabi silang nagtrabaho. Walang nakakakilala sa isa't isa. Walang kamalay-malay. Ete, pakituloy mo doon sa mesa, sabi ng isang organizer kay Isabela. Sabay turo sa kabilang tabi kung nasaan si Daniel. Lumapit si Isabela at ngumiti. Mukhang marami tayong gagawin ngayong araw. Tumingin si Daniel at nabigla siya sa ganda ng babaeng kausap niya. Simple lang ang suot nito, pero may kakaibang liwanag sa mukha nito. Nga, sagot niya. Pero okay lang. Ito naman ang tunay na dahilan kung bakit tayo nandito, di ba? Tama ka, sagot ni Isabela, at ngumiti siya ng totoo. Buong araw silang nagtrabaho. Nag-uusap sila ng kaunti. Natutawa. Nagbabahagi ng mga simpleng kwento. Hindi sila nag-usap ng malalim, pero may koneksyon na nagsimula. Parang may spark na hindi nila maipaliwanag. Sa pagdatapos ng araw, nang maghiwa-hiwalay na ang mga volunteer, lumapit si Daniel kay Isabela. Salamat sa tulong mo ngayong araw. Ang sarap sa pakiramdam na may nagawa ka para sa iba. Salamat din, sagot ni Isabela. Sana magkita ulit tayo. Ngumiti si Daniel. Sana nga. At kahit walang nabanggit na pangalan, may nagsimula ng tumubo sa pagitan nila. Isang buto ng pag-ibig na hindi nila alam na magiging sanhi ng pinakamalalim na pagsubok ng kanilang buhay. Ilang linggo ang lumipas. Hindi nila makalimutan ang isa't isa. Si Isabela ay palaging naiisip si Daniel tuwing gabi. Natatanong niya kung sino ang lalaking iyon. Bakit hindi niya makalimutan ang kanyang tingin? Ang kanyang boses? Ang kanyang ngiti? Si Daniel naman ay ganoon din. Kahit nasa opisina siya o kausap ang kanyang ama tungkol sa negosyo, laging bumabalik ang isip niya sa babaeng nakasama niya noong araw na iyon. Hanggang sa dumating ang isang pagkakataon na muling nagkita sila. Nag-organisa ang parokya ng isang book drive para sa mga batang walang pambili ng school supplies. Si Isabela ay nag-volunteer ulit. At syempre, nandoon din si Daniel. Nang magkita sila, ayhong napangiti. Parang may naghihintay na sa kanilang muling pagtatagpo. Ikaw ulit, sabi ni Daniel, may halong tuwa sa boses. Ikaw din pala, sagot ni Isabela, at namula ang pisngi niya. Mula noon, hindi na sila naghiwalay. Naging regular na ang kanilang pagkikita. Minsan sa mga relief operations. Minsan sa mga community programs. Minsan sa isang simpleng kainan malapit sa merkado. Palagi silang may dahilan para magkita. At palagi silang masaya tuwing magkasama. Hindi pa rin nila alam ang totoo. Hindi pa rin nila napag-usapan ang kanilang mga apelyido. Sa kanila, wala iyong kahalagahan. Ang mahalaga, masaya sila. Comfortable. At unti-unti, may lumalaking damdamin. Isang gabi, habang naglalakad sila malapit sa tabing ilog, huminto si Daniel at tumingin kay Isabela. May gusto akong sabihin sa'yo. Lumingon si Isabela, kinakabahan pero umaasa. Ano iyon? Huminga ng malalim si Daniel. Simula nang makilala kita, parang nabago ang lahat. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag, pero parang ikaw yung taong hinihintay kong makilala. Napatigil si Isabela. Ang puso niya ay tumitibok ng mabilis. Daniel, ako rin. Nararamdaman ko rin yon. At sa ilalim ng malamig na hangin ng gabi at sa liwanag ng buwan, niyakap nila ang katotohanan na mahal na nila ang isa't isa. Kahit hindi pa nila alam na ang pagmamahal na ito ay bawal, mapanganib, at magiging dahilan ng pinakamabigat nilang pagsubo. Lumipas ang mga araw at lalo pang lumalalim ang relasyon nina Isabela at Daniel. Hindi na sila simpleng magkaibigan. Hindi na rin basta volunteer partners sa mga community programs. Naging magjowa na sila, kahit walang formal na panliligaw. Ramdam nila pareho na sila na ang para sa isa't isa. Pero may isang malaking problema. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila alam ang tunay na pagkakakilanlan ng isa't isa. Si Isabela ay palaging tinatanong ng kanyang mga kaibigan kung sino ang lalaking kasama niya. Meron ka na ba talagang boyfriend, Bella? Tanong ng kanyang pinsan na si Maria. Namumula si Isabela. Mabait siya. Matino. At sa kanya, pakiamdam ko, totoo ako. Ano bang pangalan niya? Taga saan? Ano trabaho? Sunod-sunod na tanong ni Maria. Ngumiti lang si Isabela. Daniel. Iyon lang ang alam ko. At okay na sa akin yon. Hindi ko kailangan ng iba pang detalye. Ang mahalaga, masaya ako. Pero sa totoo lang, kahit siya ay medyo nagtataka na rin.
Bakit kaya hindi nila napag-usapan ang tungkol sa kanilang mga pamilya? Parang may bahagi sa kanila na ayaw pag-usapan. Parang may takot na baka magbago ang lahat kapag nalaman nila ang katotohanan. Sa kabilang banda, si Daniel ay katulad din. Ang kanyang kapatid na lalaki na si Marco ay palaging nangunguli sa kanya. Kuya, sino ba talaga yung babae mong kasama palagi? Ang sweet nyo na ah. Kailan mo ba kami ipakikilala? Mamaya na, sagot ni Daniel. Hindi pa panahon. Bakit naman? Takot ka sa tatay? Pang-asar ni Marco. Napangiti si Daniel, pero sa loob-loob niya, alam niyang totoo yon. Takot siya. Hindi dahil sa babae, kundi dahil sa reaksyon ng kanyang pamilya. Alam niyang ang mga magulang niya ay sobrang protektado sa kanilang pangalan, sa kanilang koneksyon, sa kanilang reputasyon. At ayaw niyang maging dahilan ng gulo. Kaya hinayaan na lang niya. Hinayaan niyang lumipas ang mga araw nang walang malalim na pag-uusap tungkol sa kanilang background. Basta masaya sila, okay na. Pero ang mundo ay hindi tumitigil sa kanilang kaligayahan. Isang hapon, habang nasa palengke si Isabella para bumili ng mga gulay, narinig niya ang dalawang matandang babae na nag-usap. Nabalitaan mo ba? Yung mga Villanueva, bumili ulit ng lupa malapit sa boundary ng Montemayor. Sabi ng isa. Ay naku, siguradong magkakagulo na naman yan. Lagi na lang silang nag-aaway, sagot ng isa pa. Napatigil si Isabella. Villanueva. Bakit parang pamilyar sa kanya ang pangalang iyon? Naalala niya ang mga sermon ng kanyang lolo, ang mga kwento ng kanyang ama, ang mga babala ng kanyang ina. Lahat tungkol sa pamilyang Villanueva, ang kaaway nila. Pero hindi naman siguro si Daniel. Umuwi siyang tahimik, kinakabahan, pero ayaw niyang mag-isip ng masama. Baka pangalan lang iyon na magkapareho. Baka wala namang kinalaman. Pero sa gabing iyon, habang nag-text sila ni Daniel, hindi niya mapigilan na magtanong. Daniel, pwede ba kitang tanungin ng something? Naman. Ano yon? Ano? Ano bang full name mo? May ilang segundong walang reply. Kinabahan si Isabella. Bakit parang nag-atubili? Agkatapos, dumating ang reply. Daniel Villanueva. Bakit? Nabitawan ni Isabella ang cellphone. Arang biglang tumigil ang mundo. Arang nawalan siya ng hangin. Villanueva. Ang lalaking minamahal niya. Ang taong naging dahilan ng kanyang ngiti. Ang taong naging liwanag niya sa gitna ng mundong puno ng galit. Isa pala sa kanila. Nanginginig ang mga kamay niya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Tumayo siya. Umupo ulit. Tumayo uli. Hindi siya makahinga ng maayos. Dumating ang sunod na text. Bella, okay ka lang? Bakit ka nagtanong? Hindi siya nakasagot agad. Kinailangan niyang huminga ng malalim. Kinailangan niyang kalmahin ang sarili. At sa wakas, sinagot niya. Wala. Gusto ko lang malaman. Pero hindi yon totoo. May nangyari na sa loob niya. May nabasag. May nasaktan. Pero mas nakakatakot pa ang sumunod na tanong ni Daniel. Ikaw naman, ano full name mo? Napapikit si Isabella. Alam niyang hindi na niya maitatago. Kailangan niyang sabihin ang totoo. Isabella Montemayor. Ilang minuto ang lumipas bago dumating ang reply ni Daniel. At nang dumating, 3 salita lang. Oh my God! Areho silang natahimik. Arehong nagulat. Arehong nasaktan. Arehong nalito. Ang lalaking mahal niya ay anak ng pamilyang kinamumuhian ng kanyang buong angkan. At siya naman ay anak ng pamilyang kinagtaksilan, ayon sa kwento ng kanyang pamilya, ng mga Villanueva. Ano na ang gagawin nila? Kinaumagahan, nagkita sila. Pero hindi tulad ng dati. Walang ngiti, walang yakap, walang saya. Umupo sila sa isang tabi ng parke, malayo sa mga tao. Tahimik, takot na takot pareho. Hindi ko alam na ikaw pala yon, sabi ni Daniel, ang boses ay puno ng kalungkutan. Kung alam ko lang, siguro hindi na ako lumapit sa'yo. Umiling si Isabella, at tumulo ang luha niya. Pero lumapit ka. At ako rin. At minahal kita. Tumingin si Daniel sa kanya, at nakita niya ang sakit sa mga mata nito. Mahal din kita, Bella. Pero paano na tayo ngayon? Alam mo naman ang pamilya natin. Alam mo kung ano ang mangyayari kapag nalaman nila. Alam ko, sabi ni Isabella. Pero, kailangan ba nating sumunod sa kanila? Kailangan ba nating magpatuloy sa galit na hindi naman nating ginawa? Napabuntong hininga si Daniel. Hindi ko alam, Bella.
Gusto kong sabihin na kaya natin. Pero alam kong hindi ganun kasimple. Pamilya natin ito. Hindi basta-basta tayo makakaalis o makakatakbo. Eh di ano, maghihiwalay tayo? Tanong ni Isabela, umiyak na. Susuko na lang tayo dahil takot tayo. Hindi nakasagot si Daniel. Pero sa kanyang katahimikan, alam ni Isabela ang sagot. Umuwi silang parehong wasak. Parehong puno ng takot. Parehong hindi alam kung ano ang susunod na hakbang. Pero ang mundo ay mas mabilis pa sa kanilang mga desisyon. Isang gabi, nabalitaan ni Don Rodrigo mula sa isang tagabayan na nakita raw ang kanyang apo, si Isabela, nakasama ang isang Villanueva. Hindi pa sigurado ang tao, pero batay sa hitsura at deskripsyon, sigurado siyang anak iyon ni Don Emilio. Nagalit ng sobra si Don Rodrigo. Tinawag niya agad si Isabela sa kanyang silid. Totoo ba? Tanong niya, ang boses ay nanginginig sa galit. Nakikipag-usap ka sa isang Villanueva. Napatigil si Isabela. Hindi siya makasagot. Sumagot kay, sigaw ng kanyang lolo. Opo, sabi ni Isabela, umiyak. Pero lolo, hindi niyo siya kilala. Mabait siya. Hindi siya katulad ng iniisip niyo. Mabait, sigaw ulit ni Don Rodrigo. Ang mga Villanueva ay mga ahas. Mga traidor. At ikaw, dumugo ka sa akin, pero ginagawa mo ito. Lolo, mahal ko siya, sabi ni Isabela, kahit takot na takot siya. Tumahimik si Don Rodrigo. At pagkatapos, malamig niyang sinabi, mula ngayon, bawal ka nang lumabas ng bahay nang walang paalam. Bawal kang makipag-ugnayan sa kanya. At kung makikita ko pang lumalabag ka, ipapatapon kita. Sa kabilang bahay, pareho ang nangyari kay Daniel. Nabalitaan ni Don Emilio. Nagalit. Sinigawan. At binantaan na tatanggalan siya ng lahat, ng mana, ng posisyon, ng respeto. Ikaw ang susunod na mamumuno ng pamilyang ito, Daniel. Pero ginagawa mong katatawanan ang apelyido natin. Galit na sabi ni Don Emilio. Tatay, mahal ko siya, sabi ni Daniel. Mahal, sigaw ng kanyang ama. Ang pag-ibig ay wala sa mundo ng mga katulad natin. Ang mahalaga ay dignidad. Ang mahalaga ay lahi. Napaiyak si Daniel sa loob ng kanyang kwarto. Napaiyak si Isabela sa kanyang kama. Parehong kulang sa lakas. Parehong nalulumbay. Pero parehong hindi sumuko. Dahil alam nilang totoo ang nararamdaman nila. At kahit gaano pa kasama ang mundo sa kanila, hindi nila kayang talikuran ang isa't isa. Ang mga susunod na linggo ay naging pinakamahabang panahon sa buhay ni na Isabela at Daniel. Parehong nakakulong sa kanilang mga tahanan. Parehong binabantayan. Parehong pinagbabawalan na makipag-ugnayan sa isa't isa. Si Isabela ay hindi na pinapalabas ng kanyang pamilya ng mag-isa. Palagi siyang may kasamang yaya o driver. Kinukuha ang kanyang cellphone tuwing gabi. Sinusubaybayan ang bawat kilos niya. Parang bilangguan na ang dating tahanan niya. Bella, ito ay para sa ikabubuti mo, sabi ng kanyang ina habang kinukuha ang kanyang phone. Intindihin mo kami. Ayaw naming masaktan ka. Mas masakit ito, mama, sagot ni Isabela, umiyak. Mas masakit na pinapakialaman niyo ang puso ko. Umiling ang kanyang ina. Puso mo? Isabela, hindi ka pa nakakaintindi. Ang pag-ibig ay hindi sakat. Lalo na kung ang taong mahal mo ay galing sa pamilyang sumira sa atin. Wala siyang ginawa sa atin, sigaw ni Isabela. Wala kaming ginawa sa inyo. Bakit ba kailangan naming magbayad ng kasalanan na hindi naman namin ginawa? Pero walang nakikinig sa kanya. Lahat sila ay nakakulong sa nakaan. Lahat sila ay biktima ng galit na ipinasa lang mula henerasyon hanggang henerasyon. Sa kabilang bahay, si Daniel ay nasa parehong sitwasyon. Inagbawalan siyang lumabas. Kinuha ang kanyang sasakyan. Binantaan na kung magpapatuloy siya sa relasyon, tatanggalan siya ng lahat. Anak, makinig ka sa akin, sabi ni Don Emilio. Ang boses ay mas kalmado ngunit mas nakakatakot. Ikaw ang panganay. Ikaw ang magmamana ng lahat ng ito. Pero kung kipiliin mo ang babaeng iyan, wala kang matatanggap. Wala kang magiging posisyon. Wala kang pamilya. Tumingin si Daniel sa kanyang ama. Ang mga mata ay puno ng sakit. Tatay, minamahal ko siya. Hindi ba yon sapat na dahilan? Hindi, sagot ng kanyang ama nang walang pag-alinlangan. Ang pag-ibig ay lumalipas, Daniel. Ang dignidad at pangalan ay hindi. Piliin mo. Pero paano pipiliin ni Daniel? Paano niya susukuan ang babaeng naging dahilan ng kanyang tunay na kaligayahan? Paano niya kakalimutan ang ngiti ni Isabela,
ang kanyang mga salita, ang kanyang presensya na nagpabago sa kanya. Hindi niya kaya. Kahit mahirap, naghanas sila ng paraan para makipag-ugnayan. Gumamit si Isabela ng lumang cellphone na nakatago sa kanyang aparador. Ang dating phone niya nung high school pa siya. May load ta. May baterya pa. Tinext niya si Daniel. Daniel, nandito ako. Hindi kita kakalimutan. Nang makita ni Daniel ang text, parang bumalik ang buhay niya. Sumagot siya agad. Bella, nandito rin ako. Hinding-hindi kita iwan. Mula noon, nag-usap sila ng palihim. Nagte-text habang madaling araw, kapag lahat ay natutulog na. Nag-uusap tungkol sa kanilang araw. Tungkol sa lungkot. Tungkol sa pag-asa. Paano na tayo? Tanong ni Isabela isang gabi. Hindi ko alam, sagot ni Daniel. Pero alam kong may paraan. Kailangan lang nating maging matapang. Matapang? Tanong ni Isabela. Ano? Lahat sila ay laban sa atin. Di tayo na lang ang magsama, sabi ni Daniel. Tayo na lang dalawa. Takas tayo. Napatigil si Isabela. Tumakas. Iwan ang pamilya. Iwan ang tahanan. Hindi ko alam kung kaya ko, Daniel, sabi niya. Nanginginig ang boses. Kaya natin, Bella. Kung sama-sama tayo, kaya natin. Pero bago pa sila makapagplano ng maayos, may nangyari na nagpabago ng lahat. Isang umaga, may aksidente sa construction site ng mga Villanueva. May gumuhong parte ng building na tinatayo nila. 3 manggagawa ang nasugatan. Isa ang naospital. Ang balita ay kumalat agad sa buong bayan. At syempre, ginamit ito ng mga Montemayor laban sa kanila. Yan ang mga Villanueva, sabi ni Don Rodrigo sa kanyang mga kasamahan sa negosyo. Walang malasakit sa tao. Puro pera lang ang iniisip. Tignan nyo, pati mga manggagawa nila, inapabayaan. Pero ang totoo, hindi yon sadya. Aksidente lang talaga. May problema sa materials na ginamit ng supplier. Hindi nila alam. Hindi nila kontrolado. Pero hindi yon ang nakita ng publiko. Ang nakita nila ay isang pamilyang mapabaya. At ang mga Montemayor ay ginamit yon para sirain lalo ang reputasyon ng mga Villanueva. Sa loob ng bahay ng mga Villanueva, lahat ay tensyonado. Si Don Emilio ay galit na galit. Sinisisi niya ang kanyang sarili. Sinisisi niya ang kanyang mga tauhan. At lalong sumama ang kanyang tingin sa mga Montemayor na ginamit ang trahedya para saktan sila. Mga demonyo talaga ang mga iyon, sabi ni Don Emilio. Walang pusong tao. Nakarinig si Daniel ng lahat. Nakita niya ang takot ng kanyang pamilya. Ang pagod. Ang sakit. At para sa sandaling iyon, nagtaka siya. Tama ba ang ginagawa niya? Tama ba na ipagpatuloy niya ang relasyon niya kay Isabela kung ang pamilya niya ay patuloy na nasasaktan dahil sa mga Montemayor? Pero nang mag-text si Isabela ng gabing iyon, nawala lahat ng duda niya. Daniel, nabalitaan ko ang nangyari. Okay ka lang ba? Okay ba ang pamilya mo? Nabigla si Daniel. Sa halip na magalit o manisi, nag-alala si Isabela. Hindi siya naging bahagi ng mga taong gumagamit ng trahedya para manlay. Siya ay nananatiling mabait. Tunay. Okay lang ako, Bella. Salamat sa pag-alala, sagot niya. Gusto kong makita ka, sabi ni Isabela. Gusto kong yakapin ka. Gusto kong sabihin sa'yo na hindi ka nag-iisa. Napaiyak si Daniel. Gusto ko rin, Bella. Sobra. Kaya tayo tumakas, tanong ni Isabela. At sa tanong na iyon, ramdam ni Daniel na seryoso na siya. Takas tayo, sagot ni Daniel. At mula noon, nagsimula nilang planuhan ang lahat. Mag-iwan sila ng mga liham para sa kanilang mga pamilya. Hindi sila mawawala ng tuluyan. Babalik sila. Pero kailangan muna nilang patunayan na ang pagmamahal nila ay totoo. Na ito ay mas malakas pa sa galit ng nakaan. Pumili sila ng petsa. 1 linggo mula noon. Magkikita sila sa bus terminal ng madaling araw. Dadalhin nila ang mga kailangan nila, pera, mga gamit, at ang kanilang mga puso. Handa ka na ba? Anong ni Daniel. Takot ako, sagot ni Isabela. Pero mas takot akong mawala ka. Kaya, handa ako. Pero bago pa dumating ang araw na iyon, may nakarinig ng plano nila. Ang kapatid ni Daniel na si Marco ay nakakita ng mga text messages sa lumang cellphone ni Daniel na naiwan sa mesa. Hindi niya sinasadya. Pero nabasa niya. At natakot siya para sa kanyang kuya. Hindi niya sinabi agad sa kanyang mga magulang. Pero sinabi niya kay Daniel. Kuya, alam ko na,
Sabi niya isang gabi, nang magkasama lang silang dalawa. Alam kong balak mong tumakas. Namutla si Daniel. Marco, please. Huwag mo sabihin kay tatay. Umiling si Marco. Hindi ko sasabihin. Pero kuya, sigurado ka ba dito? Alam mo bang maaring mawalan ka ng lahat? Alam ko, sagot ni Daniel. Pero mas mawawalan ako ng lahat kung mawawala siya. Tumingin si Marco sa kanyang kuya. Nakita niya ang determinasyon, ang pagmamahal. At kahit hindi niya lubos na maintindihan, naramdaman niya na totoo ito. Sage, kuya, sabi ni Marco. Kung iyan ang desisyon mo, susuportahan kita. Pero mag-ingat ka. Dahil alam kong kapag nalaman ni tatay, hindi ito magiging madali. Niyakap ni Daniel ang kanyang kapatid. Salamat, Marco. Salamat talaga. At sa gabing iyon, mas naging determinado si Daniel. Alam niyang tama ang kanyang desisyon. Alam niyang ito ang dapat niyang gawin. Pero sa kabilang bahay, may nakarinig din. Ang pinsan ni Isabela na si Maria ay nakakita ng lumang phone sa ilalim ng unan ni Isabela. Kinuha niya. Binasa ang mga mensahe. At nagulat siya. Bella, ano ito? Tanong niya, hawak ang phone. Namutla si Isabela. Maria, please, huwag mo sabihin. Pero hindi nakatiis si Maria. Takot siya para sa kanyang pinsan. Sinabi niya sa tita niya, ang ina ni Isabela. At nang malaman ng kanyang ina, sinabi nito kay Don Rodrigo. Kinabukasan, tinawag si Isabela sa sala. Nandoon ang buong pamilya. Lahat ay seryoso. Lahat ay galit. Balak mo kaming iwan? Tanong ni Don Rodrigo. Ang boses ay malamig ngunit puno ng galit. Hindi nakasagot si Isabela. Sumagot kay. Opo, sabi ni Isabela, umiyak. Pero hindi dahil ayaw ko na sa inyo. Dahil mahal ko siya. At ayokong mawala siya. Tumayo si Don Rodrigo. Lumapit sa kanyang apo. At malamig na sinabi, kung alis ka, huwag ka nang babalik. Wala ka ng pamilya dito. Napaiyak ng husto si Isabela. Pero kahit masakit, tumango siya. Opo, lolo. Kung iyan po ang gusto nyo. At sa gabing iyon, alam niyang wala nang atrasan. Ang gabing iyon ay isa sa pinakamahabang gabi ng buhay ni Isabela. Hindi siya nakatulog. Nakahiga lang siya sa kanyang kama, nakatitig sa kisame. Nag-iisip ng paulit-ulit tungkol sa mga salita ng kanyang lolo. Kung alis ka, huwag ka nang babalik. Wala ka ng pamilya dito. Masakit. Sobrang sakit. Pero mas masakit para sa kanya ang isiping iwanan si Daniel. Paano niya kakayanin ang buhay kung wala ang taong nagpakita sa kanya ng tunay na pagmamahal? Sa kabilang bahay, gising din si Daniel. Hindi rin siya makatulog. Pero hindi pa naman alam ng kanyang pamilya ang plano. Si Marco lang ang nakakaalam. At hindi naman ito magsusumbong. Pero ramdam niya pa rin ang bigat. Ramdam niya ang takot. Kinabukasan, nag-text si Isabela. Daniel, alam na nila. Alam na ng pamilya ko ang plano natin. Nabasa ni Daniel ang text at para siyang nabingi. Napatigil siya sa gitna ng kanyang silid. Kinabahan. Ano sinabi nila? Pinagbawalan nila ako. Pero hindi ako susunod, sagot ni Isabela. Tutuloy pa rin ako bukas. Tutuloy pa rin tayo, di ba? Napahawak si Daniel sa kanyang dibdib. Alam niyang delikado na ito. Pero alam din niyang hindi siya pwedeng umatras. Bella, tutuloy tayo. Sama-sama tayo. Pero ang katotohanan, hindi lang pamilya ni Isabela ang may alam. Dahil nang malaman ni Don Rodrigo ang plano, tinawagan niya agad si Don Emilio. Hindi man sila magkaibigan, may isang bagay na pareho nilang gusto. Naihiwalay ang kanilang mga anak. Emilio, makinig ka sa akin, sabi ni Don Rodrigo sa phone. Alam kong galit ka sa akin. At galit din ako sa'yo. Pero kailangan nating gumawa ng paraan para ihiwalay ang mga bata. Natahimik si Don Emilio. Inis siya sa kalaban niya. Pero alam niyang tama ito. Ano balak mo? Alam kong plano nilang tumakas, sabi ni Don Rodrigo. Kung hindi natin sila pipigilan, mawawala sila sa atin. At kung mangyari iyon, mas lalo tayong mapapahiya sa buong bayan. Anong gusto mong gawin? Tanong ni Don Emilio. Bantayan natin sila. Kapag umalis sila, habulin natin. At kapag nakita natin, hiwalay natin sila, kahit sa puwersa. Tumango si Don Emilio sa kabilang linya. Seg, gagawin ko ang parte ko. At sa gabing iyon, nagsimula ang kanilang plano. Dumating ang araw ng takasan. Madaling araw ng Biyernes. Mag-alas 3 na ng umaga nang lumabas si Isabela,
mula sa kanyang kwarto. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan. Sinigurado niyang walang gumagalaw. Walang gising. Dala niya ang isang maliit na bag, may ilang damit, pera na tinabi niya, at isang litrato nilang dalawa ni Daniel na kinunan noong huling beses nilang nagkita bago sila mahuli ng kanilang mga pamilya. Lumabas siya sa likurang pintuan. Malamig ang hangin. Tahimik ang paligid. Pero ang puso niya ay tumitibok ng malakas. Kaya ko ito, bulong niya sa sarili. Para kay Daniel. Para sa atin. Naglakad siya patungo sa kalsada. Nandoon na ang isang tricycle na hinir niya ilang araw bago pa. Ang driver ay kilala niya. Mabait at hindi maninisi. Ete, sigurado ka na ba dito? Anong ng driver? Tumango si Isabela. Kuya, dalhin mo na ako sa terminal. Sumakay siya at nagsimula ang biyehe. Sa kabilang bahay, tumakas din si Daniel. Maingat din siyang lumabas. Pero bago siya tuluyang umalis, may iniwan siyang sulat sa mesa ng kanyang kwarto. Tatay, Nanay, Marco, hindi ko kayo nilimot. Hindi ko kayo iniwan dahil ayaw ko na sa inyo. Umaalis ako dahil kailangan kong patunayan na ang pagmamahal ay mas malakas pa sa galit ng nakaan. Babalik ako. Pero kailangan ko munang gawin ito. Atawad. Daniel. Lumabas siya mula sa bahay at sumakay sa kanyang motor na nakatago sa gilid ng bakuran. Inaandar niya ito at dahan-dahang umalis. Pagdating niya sa terminal, nakita niya si Isabela. Nakatayo ito sa gilid, nag-iintay. Nang makita niya si Daniel, lumapit agad siya. Daniel, tawag niya. Niyakap siya ni Daniel ng mahigpit. Nandito na tayo, Bella. Kaya natin ito. Pero hindi nila alam na may sumusubaybay sa kanila. Mula sa isang itim na sasakyan na nakaparada sa hindi kalayuan, nakatingin ang mga tauhan ng kanilang mga pamilya. May 2 tao mula sa pamilya ni Isabela. May 2 rin mula sa pamilya ni Daniel. Lahat sila ay nakatanggap ng utos. Sundan ng mga bata at ipaalam agad kung saan sila pupunta. Sumakay sina Daniel at Isabela sa bus papuntang Batangas. Plano nilang pumunta sa isang maliit na bayan kung saan walang nakakakilala sa kanila. Doon sila magtatago. Doon sila magsisimula ng bagong buhay. Pero habang tumatakbo ang bus, tumatakbo din ang mga sasakyan na sumusunod sa kanila. Pagdating nila sa Batangas, bumaba sila at naglakad papunta sa isang maliit na apartment na hinir nila online ilang araw bago pa. Simple lang. Walang magarang gamit. Pero sa kanila, ito ay tahanan. Nandito na tayo, sabi ni Daniel, hawak ang kamay ni Isabela. Simula na ito ng bagong buhay natin. Ngumiti si Isabela. Kahit pagod at takot pa rin siya. Simula na. Pero ilang oras lang ang lumipas nang biglang may kumatok sa pintuan. Nagkatinginan sila. Hindi sila umaasang may pupunta. Sino ang nakakaalam ng lugar na ito? Binuksan ni Daniel ang pinto. At nakita niya ang mga tauhan ng kanyang pamilya. Kasama ang mga tauhan ng pamilya ni Isabela. Daniel, umuwi ka na, sabi ng isa sa kanila. Pinapauwi ka na ni Don Emilio. Hindi ako uwi, sagot ni Daniel, matigas ang boses. Hindi ka pipiliin, Daniel. Utusan lang kami. Lumapis si Isabela. Please, hayaan niyo na kami. Wala kaming ginagawang masama. Pero isa sa mga tauhan ni Don Rodrigo ay lumapit at hinawakan ang braso ni Isabela. Tara na, Isabela. Umuwi ka na. Galit na galit ang lolo mo. Bitawan mo siya, sigaw ni Daniel at tinulak ang lalaki. Naggagulo. Nagsisigawan. At sa gitna ng lahat, narinig nila ang isang boses mula sa labas. Tama na. Lumabas mula sa sasakyan sina Don Rodrigo at Don Emilio. Parehong seryoso. Arehong puno ng galit. Daniel, umuwi ka na, sabi ni Don Emilio. Isabela, halika na, sabi ni Don Rodrigo. Pero nanatili sina Daniel at Isabela sa kanilang kinatatayuan. Magkahawak ang kamay. Nanlalaban. Hindi kami uwi, sabi ni Daniel. Hindi niyo kami mapapahiwalay. Lumapit si Don Emilio at sinampal si Daniel. Malakas. Lahat ay natigilan. Anak ka ba talaga sa akin? Tanong niya. Ang boses ay puno ng sakit at galit. Ang babaeng yan ay Montemayor. Kalaban natin. At tipiliin mo siya kaysa sa pamilya mo. Napahawak si Daniel sa kanyang pisngi. Masakit. Pero mas masakit ang mga salita ng kanyang ama. Tatay, mahal ko siya, sabi ni Daniel, nanginginig ang boses. Bakit ba hindi ninyo maintindihan yon? Dahil ang pag-ibig ay hindi sapat, sigaw ni Don Emilio.
Ang pamilya ay mas mahalaga. Ang pangalan ay mas mahalaga. Umiiyak na si Isabela. Pero lumapis siya at hinarap si Don Rodrigo. Lolo, mahal ko si Daniel. At alam kong mali para sa inyo. Pero bakit ba kailangan naming magbayad ng kasalanan na hindi naman namin ginawa? Bakit ba kailangan naming magdala ng galit na galing pa sa nakaraan? Tumingin si Don Rodrigo sa kanyang apo. At sa kanyang mga mata, parang may kumisla. Parang may bahagi sa kanya na naramdaman ang sakit ni Isabela. Pero mabilis niyang inalis iyon. Dahil iyan ang batas ng mundo, Isabela. Dahil iyan ang dapat. Pero mali po iyon, sabi ni Isabela, umiyak. Mali po na ipagpatuloy natin ang galit. Mali po na sirain natin ang buhay ng iba dahil lang sa nakaraan. Nagsimula nang umiyak si Isabela ng malakas. Niyakap siya ni Daniel. At sa sandaling iyon, nakita ng dalawang matanda ang tunay na pagmamahal ng dalawang bata. Pero hindi pa rin sila sumuko sa kanilang pride. Emilio, kunin mo na ang anak mo, sabi ni Don Rodrigo. At ako na ang bahala sa apo ko. Pero bago pa sila makagalaw, may nangyari na nagpabago ng lahat. Biglang may malakas na lindol. Mga 3 beses ang yumanig ang lupa. Nagsimulang mahulog ang mga gamit. Nagsimulang sumigaw ang mga tao. At sa gitna ng lindol, biglang may gumuhong bahagi ng poste sa tabi ng kalsada, papunta kay Don Rodrigo. Lolo, sigaw ni Isabela at tumakbo papunta sa kanya. Itinulak niya ang kanyang lolo. Pero siya ang natamaan ng mabigat na poste. Bumagsak si Isabela sa lupa. Bella, sigaw ni Daniel. Tumigil ang mundo. Ang lahat ay parang bumagal. Ang ingay ng lindol. Ang sigawan ng mga tao. Ang takbo ni Daniel patungo kay Isabela na nakahiga sa lupa. Duguan ang noo, walang malay. Bella! Bella! Gising! Sigaw ni Daniel habang bumubuhos ang luha niya. Hinawakan niya ang kamay ni Isabela. Malamig. Nanginginig. Lumapit si Don Rodrigo. Nanginginig din. Nakita niya ang kanyang apo na walang malay. Ang apong itinulak siya para sagipin siya. Ang apong handa siyang masaktan o maging mamatay para sa kanya. Isabela, bulong niya. Ang boses ay puno ng takot at pagsisisi. Lumapit din si Don Emilio. Nakita niya ang sitwasyon. At kahit gaano pa siya kainis kay Daniel, nakita niya ang sakit ng anak niya. Ang tunay na pagmamahal na nasa mga mata nito. Dalhin natin siya sa ospital. Bilisan, sigaw ng isa sa mga tauhan. Binuhat nila si Isabela at inisakay sa sasakyan. Sumama si Daniel. Sumama si Don Rodrigo. At kahit may 2 sasakyan, sabay silang tumungo sa pinakamalapit na ospital. Sa buong biyehe, hawak ni Daniel ang kamay ni Isabela. Huwag kang susuko, Bella. Huwag mo akong iwanan. Please. Tumulo ang luha ni Don Rodrigo habang nakatingin sa kanyang apo. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niya ang takot. Hindi takot sa kaaway. Hindi takot sa kahihiyan. Kundi takot na mawala ang isang taong mahal niya. Pagdating sa ospital, dinala agad si Isabela sa emergency room. Umunta ang mga doktor at nurses. Sinuri niya. At pagkatapos ng ilang minuto, lumabas ang doktor. Kumusta po siya, Doc? Tanong ni Daniel, nanginginig ang boses. Stable naman siya, sagot ng doktor. May sugat sa ulo, pero hindi naman malalim. Ang problema, may concussion. Kailangan niya ng pahinga. At kailangan nating obserbahan siya ng ilang araw. Huminga ng maluwag si Daniel. Umupo siya sa bench, tinakpan ang mukha, at umiyak ng tahimik. Umupo rin si Don Rodrigo. At sa unang pagkakataon, nakita ni Don Emilio ang emosyon sa mukha ng kanyang kalaban. Hindi ito galit. Hindi ito pride. Ito ay tako. Lungkot. Agsisisi. Ilang oras ang lumipas. Gumising si Isabela. Masakit ang ulo niya. Nalilito. Pero nang makita niya si Daniel na nakaupo sa tabi ng kanyang kama, ngumiti siya. Daniel, bulong niya. Lumapit agad si Daniel. Hinawakan ang kanyang kamay. Nandito ako, Bella. Nandito ako. Okay ka ba? Tanong ni Isabela, mahinang boses. Tumawa si Daniel kahit umiyak. Ako ang dapat magtanong niyan sa'yo. Ikaw yung nasugatan. Ngumiti si Isabela. Okay lang ako. Basta kasama kita. Pumasok din si Don Rodrigo. Lumapit siya sa kama ni Isabela. At sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakita ni Isabela ang luha ng kanyang lolo. Isabela, sabi ni Don Rodrigo, nanginginig ang boses. Atawad.
Napatigil si Isabela. Hindi niya inaasahan yon. Patawad kasi pinagkatuloy ko ang galit. Atawad kasi mas pinili ko ang pride ko kaysa sa kaligayahan mo. Patuloy ni Don Rodrigo, umiyak na. Akala ko, ang tama ay ipagpatuloy ang laban. Pero mali ako. Dahil ngayong halos nawala ka, na-realize ko na wala nang mas mahalaga pa sa pag-ibig. Wala nang mas mahalaga pa sa iyo. Umiyak si Isabela at hinawakan ang kamay ng kanyang lolo. Lolo, mahal ko po kayo. Hindi ko po kayo inabandona. Gusto ko lang pong maging masaya. Alam ko, anak, sagot ni Don Rodrigo. At mula ngayon, susuportahan na kita. Kahit sino pa ang mahal mo. Napaiyak si Daniel. Hindi niya inaasahan na maririnig niya iyon. Pero may mas hindi pa niya inaasahan. Pumasok si Don Emilio. At lumapit siya kay Daniel. Hinawakan ang balikat ng kanyang anak. Anak, tama ka. Tama ka sa lahat. Napalingon si Daniel sa kanyang ama. Tatay, akala ko, ang pagiging malakas ay pagiging matapang na lumaban, sabi ni Don Emilio. Pero ngayon, na-realize ko na ang tunay na lakas ay ang magpatawad. Ang tunay na lakas ay ang sumuko sa pride para sa pag-ibig. Niyakap ni Don Emilio si Daniel. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Daniel na may nagtapos. May gera na natapos. May galit na namatay. Tumingin si Don Emilio kay Don Rodrigo. Areho silang matanda. Areho silang pagod. Areho nilang naramdaman ang bigat ng nakaraang taon. Rodrigo, sabi ni Don Emilio. Emilio, sagot ni Don Rodrigo. Naglakad sila papalapit sa isa't isa. At sa gitna ng kwarto, sa harap ng kanilang mga anak na nagmamahalan, nag-abot sila ng kamay. Patawad, sabi ni Don Emilio. Patawad din, sagot ni Don Rodrigo. At sa sandaling iyon, ang giyera na tumagal ng ilang dekada ay natapos. Hindi dahil sa pea. Hindi dahil sa lupa. Kundi dahil sa pag-ibig na ipinakita ng dalawang batang handang magsakripisyo para sa isa't isa. Ilang linggo ang lumipas. Gumaling si Isabela. Bumalik sila sa kanilang mga tahanan. Pero ngayon, iba na ang lahat. Ang dalawang pamilya ay nag-usap. Nagsettle ng mga isyu. Naghati ng mga lupa ng patas. Nag-ayos ng mga negosyo. At higit sa lahat, nangako na hindi na muling magpatuloy ang alitan. Nag-organisa sila ng isang malaking hapunan. Isang pagtitipon ng dalawang pamilya. Nandoon lahat. Ang mga magulang. Ang mga kapatid. Ang mga pinsan. At sa gitna ng hapag, nakaupo sina Isabela at Daniel, magkahawak ang kamay. Salamat sa inyo, sabi ni Don Rodrigo habang tumayo at nagsalita sa lahat. Salamat kasi itinuro niyo sa amin na ang pag-ibig ay mas malakas pa sa galit. Na ang pagpapatawad ay mas mahalaga pa sa pride. Tumango si Don Emilio. At mula ngayon, hindi na tayo magiging magkaaway. Mula ngayon, magiging pamilya na tayo. Pumalakpak ang lahat. Umiyak ang iba. Ngumiti ang iba. Sa gitna ng lahat, niyakap ni Daniel si Isabela. Salamat, bulong ni Daniel. Salamat kasi nagtiwala ka sa akin. Salamat kasi lumaban ka. Salamat din, sagot ni Isabela. Salamat kasi minahal mo ako kahit mahirap. Salamat kasi hindi ka sumuko. Ilang buwan ang lumipas. Nag-aral ulit si Isabela. Nagtrabaho si Daniel. Pero ngayon, may suporta na sila ng kanilang mga pamilya. Isang araw, dinala ni Daniel si Isabela sa isang lugar na espesyal sa kanila. Ang tabing ilog kung saan unang nag-usap tungkol sa kanilang nararamdaman. Bella, tandaan mo pa ba ang lugar na ito? Tanong ni Daniel. Ngumiti si Isabela. Siyempre. Dito mo sinabi na ako yung hinihintay mong makilala. Tumango si Daniel. At pagkatapos, lumuhod siya. Napatigil si Isabela. Ang puso niya ay tumitibok ng mabilis. Inilabas ni Daniel ang isang maliit na kahon. At binuksan ito. Nasa loob ay isang simpleng singsing. Isabela Montemayor, sabi ni Daniel, ang boses ay puno ng emosyon. Mahal kita. Minahal kita kahit mahirap. Minahal kita kahit lahat ay laban sa atin. At gusto kong mahalin ka habang buhay. Akakasalan mo ba ako? Umiyak si Isabela. Tumango siya ng paulit-ulit. Daniel, akakasalan kita. Isinuot ni Daniel ang singsing. At pagkatapos, niyakap niya si Isabela ng mahigpit. Ilang buwan pagkatapos, nagpakasal sila. Hindi masyadong malaki ang kasal. Simple lang. Pero puno ng pag-ibig. Nandoon ang dalawang pamilya. Nandoon ang mga kaibigan. At nandoon ang mga taong naniniwala na ang pag-ibig
ay may kapangyarihang magbago ng mundo. Nang magsalita si Daniel sa kanyang vows, sinabi niya, "Salamat sa iyo, Bella. Hindi lang dahil minahal mo ako, kundi dahil sa iyo, natuto akong magpatawad. Natuto akong maging malakas. At natuto akong maniwala na ang pag-ibig ay hindi hadlang, ito ay tulay." Umiyak si Isabella. At nang siya naman ay magsalita, sinabi niya, "Daniel, salamat kasi tinuruan mo akong lumaban. Tinuruan mo akong magtiwala. At tinuruan mo akong mahalin ng walang takot." Ngumiti ang lahat. Pumalakpak. At sa sandaling iyon, alam ng lahat na ang dalawang pamilyang dating magkaaway ay ngayon ay isa na. Mga taon ang lumipas. Nagkaroon sila ng mga anak. Inalaki nila ang mga ito nang walang galit sa puso. Itinuro nila sa kanila na ang nakaraan ay hindi dapat gawing dahilan para ulitin ang mga pagkakamali. Na ang pagmamahal ay laging kipiliin kaysa sa pride. At na ang tunay na lakas ay nasa pagpapatawad. At tuwing gabing umuulan, kapag nakaupo sina Daniel at Isabella sa kanilang balkonahe, hawak ang mga kamay, naalala nila ang lahat ng pinagdaanan nila. Ang hirap, ang sakit, ang tako. Pero higit sa lahat, ang pag-ibig na naging dahilan ng pagbabago. "Mahal," sabi ni Isabella isang gabi. Sagot ni Daniel. "Kung babalikan mo ang nakaraan, gagawin mo pa rin ba lahat?" Ngumiti si Daniel. Hinalikan ang noo ni Isabella. "Dahil ang lahat ng iyon ay nagdala sa atin dito. At wala akong ibang gugustuhing lugar pa." Ngumiti si Isabella. At sa gabi na iyon, sa ilalim ng mga bituin, naramdaman nila ang kapayapaan na dulot ng pag-ibig na lumaban, nanalo, at nagpatawad. Dahil sa huli, ang sabi nga nila, ang tunay na pag-ibig ay may kapangyarihang wasakin ang mga pader ng galit. Ang tunay na pag-ibig ay may kapangyarihang magbago ng puso. At ang tunay na pag-ibig ay hindi sumusuko. Ito ang kwento ni Isabella at Daniel. Ang kwento ng dalawang puso na lumaban para sa pag-ibig. At sa huli, nanalo, hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para sa lahat. Mensahe: ang tunay na pag-ibig ay may kapangyarihang tapusin ang galit ng nakaraan. Ang pagpapatawad ay mas malakas pa sa pride. At ang pamilya ay hindi hadlang. Ito ay pundasyon ng pagmamahal.